Hi guys, good afternoon. Bagong ligo tayo guys. Hapon na ako naligo. At ngayon guys, kakain tayo ng nagluluto ako ng kamote. Naglaga kami ng kamote guys. Dito na naman sa ating bahay kubo. So, di pa siya luto. At magkakape ang aking asawa. Ayan, magkakape siya. Tapos ako, iinom ulit ako ng Milo na nainumin ko, babe. Milo or gatas. Ipaluto yung aming guys, ang aming kamote. So while naghihintay tayo sa ating nilagang kamote guys, saka ating kape at Milo. Shh! Marami naman ang manok. Share lang po ako sa inyo. Itong napakaganda po na aking binabasa kanina. Sa unang Tesalonica, chapter 5, verse 23. Sabi po dito, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siya nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. So napakaganda nito guys, no, yung nagrema talaga sa akin dito kanina yung salitang banal at kapayapaan. So sana, sabi po dito, habang po tayo nabubuhay dito sa mundo, so sana'y lubusan or mas lalo tayong pabanalin ng Diyos at bibigyan niya ng kapayapaan. So yung holy and peace, no? Napakaganda po na tayo mga Kristiyano, meron tayong ganitong buhay na may kabanalan at may kapayapaan sa piling ng ating Panginoon. Sabi niya, naway panatilihin niyang walang kapintasan, no? Ang buo ninyong katauhan, yung ibig sabihin kanya ating espiritu, kaluluwa at katawan, buong pagkatao, buong pag-isip, buong puso, buong buhay. Talagang panatilihing walang kapintasan, no? Walang dungis, may kabanalan hanggang sa pagparito ng Panginoon. So guys, napakaganda nito. 1 Thessalonica 5:23. Ito na ang ating kamote guys. Wow. Masiram. Masarap ang ating kamote. Thank you Lord. Kasi, siya? Malagkit ata to. Kaya masarap. Beb! Tapos, ito kape sa asawa ko. Sa akin Milo. Kasi, hindi ako ng kape. Hindi ako nagkakape. Pakita ko nga ba guys? Kain tayo guys. Mahirap dito talaga sa probinsya guys. Kasi, alam mo yun na merienda, nakakatipid ka. Kasi ito ay bigay lang sa amin. Tapos may tanim din ako. Kamote kasi hindi ko pa natin kung may laman. Tapos yung talbos, nagulay ko. Double purpose ang kamote. At talaga dito tumira sa ganitong lugar. Kasi, probinsya guys sa Bicol. Kasi, kadito asawa ko. Maraming ditong tanim. Hindi ka na bibili. Pag nagugutom ka, wala kang ulam, wala kang gulay. Hindi sila mahal bumili ng bumibili din naman, pero usually talaga, hanapan na kami ng gulay sa kapaligiran. Kung bumibili. Kasi, sayang pera. Pero pag mga isda, bumibili kami. Pero pag ganito, lang, mga gulay-gulay, sa marami yan sa kapaligiran. Tubig guys. Hindi pa init.
Alas 4 na eh. Kayo pa kami merindalan. Ngayon na naisip, maglaga ng kamote. Kasi yung, bagayan to sa amin ng ate ng asawa ko. Nag-harvest sila. Tapos, bigyan kami. Kasi, madami. Dami nilang harvest. Binibenta din nila. Pag wala kang pera, tapos, nakamote ka. Pagkain ka na, may pera ka pa. Ito, mera. Pag gusto mo lang na guys, yung simpleng buhay. Gusto mo lang may kapayapaan. May kagalakan. Simpleng buhay lang. Wala kang maraming may mga pangarap din naman. Pero, iba pa rin yung Mamuhay ka sa simpleng buhay. Tahimik. Kaya pa. Ayan kasi yung design ng Diyos sa tao. Nilagay niya ang tao sa Garden of Eden. Kaya pa, tahimik, abundant. Kasi nagkasala ang tao. Kaya, ang tao, doon na sa kaguluhan, ang kapayapaan. Albalisa, walang pagkain, ganyan. Ang pangailangan. Pero kung makontento ka, ayos. Kape na, babe! So guys, ang kape ng asawa ko. Ay, Milo ko pala to. Ito yung kape ni asawa ko. Kape na, babe! Hindi kasi ako nagkakape. Ako ang tawag mo? Magdagpapaligpitit. Kaya na. Dikit lang. Kain guys. Kain kami ng aking asawa kasi hindi nakadamit. Mahal. Kinukutsara. Ako kasi kinukutsara ko yung di ba hindi talaga dapat kutsarahin yung kape. Tsaka mga mainit ako kinukutsara ko. Mainit eh. Mahal. Kaso nakaano ka, dami. Vlog yan, mahal. 8 minutes na. Guys, don't forget to subscribe my channel, like and share. God bless. See you to my next vlog.